63 taong gulang na si Aring Rosalinda. Madalas siyang nagpapacheck up sa health center, serbisyong di sana maipagkakaloob ng maayos kung hindi siya miyembro ng PhilHealth. 80 over 100, 160 over 90. Dito sa Municipal Health Center ng Bindoy, libre ang magpakonsulta at ilang mga gamot o starter dose na kailangan ng mga pasyente. May dentista, lying-in clinic para sa manganganak, at modernong gamit sa laboratorio para sa ilang mga test na kailangan ng pasyente. Malinis at air-condition ang gusali. Mataas ang kalidad ng serbisyo. Malayo ito sa sitwasyon ng Bindoy noon. Ay, very poor. Yung bang talagang in terms sa facility, in terms sa services, hindi maganda. Noong 2002, itinatag ng Bindoy ang isang Social Health Insurance Indigency Program. Layunin nitong maging miyembro ng PhilHealth ang mga mahihirap na taga Bindoy upang makapagpagamot, kung hindi man libre, ay sa murang halaga. So, ang pinapasok lang namin, yung nag-i-income ng 11,480 and below na per capita income. So, about 70% sa aming households ay mahihirap. Noong una, pondo ng pamahalaang lokal ang ginamit. Na ma-accredit na ng PhilHealth, may 1.2 milyong taon-taon nang nakukuha ang Bindoy. Sa bawat residenteng sumasali sa PhilHealth, 300 pesos ang bumabalik sa pamahalaan ng Bindoy para lalong mapaganda ang serbisyong pangkalusugan nito. We decided for the first year, as part of our marketing strategy, libre lahat. Walang counterpart sila. So it was only the following year when they started to pay a certain sum. That's only 60 pesos a year. So that's merely 5 pesos every month. From the third year and above, kasi nag-i-increase din ang premium sa PhilHealth. 120 na. They either pay in cash, in kind, or in service. So iba nagdadala ng paghatid ng manok, iba naghatid ng paggatong, firewood. Convertible yan eh. And in fact, I even challenge them. Sabi ko sa mga midwife, kung talagang mahirap yung tao, kung wala talagang pambayad, 120 pesos na year, ito lang counterpart nila. Sabi ko, you just give me the list of these people. I can give them work. I can ask them to work in the maintenance of the road. So, syempre, yung isang araw nila, iset aside natin for renewal of their insurance. So, malaking tulong na yan. Di ba? For the family. Ika-7 taon na ng health insurance program at masaya ang mga residente sa natatanggap ng serbisyo. Mo-undergo lagi ko operasyon. Nagpanguntaan ko sa doktor. Ang charge sa doktor, nako, kuan 35,000 sa operasyon ra, walay labot ang anesthesiologist nako. Pero nakalis jud kay murag mga kuan, mga 15 tingali, murag mga 51,000 ang nalis sa operasyon nako. Sa ngayon, may 5,261 households o 19,972 ang kabuuang beneficiaries na covered ng insurance program. Katumbas ito ng 60% ng buong populasyon ng Bindoy. Malaki ang pinagbago ng mga taga-Bindoy. Nag-improve ang health-seeking behavior. So, hindi na sila maghintay na ilalagay sila na talagang in grave situation na sila. Sila na ngayon ang pumupunta sa hospital, maski 1 or 2 days pa ang kanilang sakit. Dahil meron na silang card. Hindi naman kailangan i-dole out lahat. Kasi I believe that pag na-dole out mo lahat, walang counterparty, hindi mo matetest yung social acceptability ng program. But if the people starts to pay, yung iba nag-advance payment pa nga. So nakita mo naman yung program sustainable po ito dahil mataas ang acceptability ng program. May natutunan din ang pamahalaang lokal sa insurance program na ito. Palagay ko, health is the most important program of the government. Dahil yung kalsada, pwede pahintayin yun, di ba? Yung electrification, pwede rin makahintay yun. Pag nagkasakit yung tao, hindi mo na pwede pahintayin yun. Dahil pag talagang may sakit yung tao, namamatay pag walang tulong sa gobyerno. Kasi health programs is intangible eh. Nasa puso lang na tao yun, nakikita. So probably, by having a health program, we're able to touch the lives of our people. Pagbabago na lagtas, lasag na pagbabago.